Okay, pag-usapan natin tong isang komplikadong sitwasyon sa politika. Pero hindi lang yung akusasyong mismo ang titignan natin, kundi yung, para sa akin, mas interesting yung naging reaksyon dito. Ito, basic rule to sa politika, kahit sa batas. Pag alam mo, mahina lang ang akusasyon sa'yo, di mo pinapansin, hayaan mo lang yan na kusa na lang mamatay. Kasi, di ba pag kampante ka, kalmado ka, yung pananahinik mo, yun yung sign ng confidence. So, yun nga yung tanong. Kung ganun pala yun, bakit parang nagpapanik? Dito na ngayon pumapasok yung malaking palaisipan na susubukan nating buin na yun. Bakit hindi katahimikan ang nakikita natin, kundi parang ang bilis ng mga pangyayari, di ba? Okay, part 1. Unahin nating tingnan yung reaction. Dahil dito pa lang, marami na tayong makikita. Minsan kasi, mas malakas pa yung sinasabi ng kilos kaysa sa mismong akusasyon. Tingnan nyo tong comparison na to. Usually, ang ini-expect mo, babaliwalay lang. Pero ang nakita natin, nagmamadali. Imbes na hayaang suriin, inunahan na agad. Imbes na magpakita ng kumpiyansa, ang lumabas parang may pag-alala. Kasi di ba sa halip na hayaang pag-usapan at busisin yung mga paratang, ang kampo ni Vice President Sara Duterte, kumilos agad. Mga abogado, kaso, ang signal, hindi confidence kundi concern. Pero para mas maintindihan natin kung bakit ganun yung reaksyon, kailangan nating balikan yung pinakaugat ng lahat ng to. Ano ba tong affidavit na pinag-uusapan? Kasi alam nyo, hindi ito basta-bastang chismis lang sa internet o, anonymous na post. Ang affidavit o sinumpa ang salasay, isa yung legal na dokumento. May bigat yan sa batas. Kapag pumirma ka dito at napatunayang nagsisinungaling ka, naku, pwede kang makasuhan ng perjury. So in short, seryosong bagay ito. May paunang bigat agad yung mga nakasulat dito. At hindi lang yon, yung laman daw ng affidavit, hindi yung tipong sabi-sabi lang. Hindi. Naka-istruktura daw. May mga detalyadong timeline, may mga pangalan ng tao, may description kung paano raw ginawa, parang blueprint ng mga operasyones. Kumbaga, hindi siya basta paratang. Isa siyang buong kwento na karang sinasabi niyang, eto, imbestigahan niyo ko. At ano yung pinaka-core ng kwentong yon? Itong tinatawag na Plan 2025, isang diumanong estratehiya para agawin ang kapangyarihan. At hindi lang basta agawin, kundi mula sa loob mismo ng alyansa nila. So kung totoo to, hindi to simpleng away politika lang, di ba? Sinasabi nito na may plano, may disenyo, at yan yung nagpapabigat lalo sa aligasyon. Tapos, may binabanggit pa raw na extraordinary measures. Dito na nagiging mas seryoso yung usapan. Kasi pag yan na yung naririnig mo, mga salitang destabilisasyon, kaguluhan, pumapasok na yan sa national security. At para sa gobyerno, hindi nila kailangang 100% sure na totoo yan para mag-imbestiga. Sapat ng may plausibility, sapat ng mukhang kapanipaniwala para tingnan. So, yan yung bigat ng affidavit. Ngayon, tingnan naman natin yung naging sagot. Ito yung tinatawag na legal counter-attack. Talagang desidido at, pauna. Basically, dalawa yung naging atake. Simple lang yung strategy. Una, sirain mo yung nagdadala ng mensahe. Pangalawa, harangin mo yung posibleng ebidensya. So yung unang hakbang, sinampahan ng kasong perjury si Ramil Madriaga, yung nagsasalaysay. Classic tactic yan, di ba? Para yung atensyon ng tao malipat. Imbes sa pag-usapan yung laman ng sinabi niya, ang pag-uusapan ngayon yung pagkatao niya. Siya yung nasa hot seat, hindi na yung inaakusahan niya. At ito na yung pangalawang hakbang, na para sa akin, mas crucial. Gumawa raw ng legal na paraan para hindi makuha o mabuksan yung mga financial record. Bakit ito mahalaga? Kasi yung testigo, pwede mong sirain yung credibility niya. Pero yung dokumento, yung bank record, mas mahirap yun i-discredit. So okay, may affidavit at may ganitong response. Ngayon, anong ibig sabihin ng lahat na to? Ano yung pinapakita sa atin ng ganitong klaseng reaction? Dito papasok yung sinasabi na ang pag-discredit sa isang testigo ay hindi otomatikang nagpapawalang bisa sa pagkakaroon ng ebidensya. Ito yung weakness ng strategy na atakehin lang yung messenger. Kasi kahit sabihin nating nasira mo na yung tiwala ng tao sa nagsasalita, kung yung sinasabi niya ay may basihan pala sa mga papel, sa mga numero, babalik at babalik pa rin yung usapan doon sa ebidensya. At dito na nga yung pinaka-umalakas na tanong, di ba? Simple lang. Kung wala namang mahahanap, edi bakit mo pipigilan yung paghahanap? Yun yung tanong na lumalabas kapag nakakakita ka ng effort na harangin ng isang investigasyon.
Sa politika kasi, delikado ang ganitong galaw. Pag kalmado ka, ang dating yan, kontrolado mo ang sitwasyon. Pero pag sobra-sobra ang reaksyon mo, ang dating, baka may kahinaan ka. Pag malakas ka, hindi ka takot sa mga tanong. Pero pag minamadali mong patahimikin yung mga nagtatanong, lalo lang lumalakas yung duda ng tao. Parang, bakit ayaw mong pag-usapan to? Kaya ang nangyayari, yung issue hindi na lang yung affidavit. Ang nagiging issue na ngayon ay yung mismong reaksyon. Yung kredibilidad ng naging tugon, lalo na kapag parang ayaw padaanin sa tamang proseso ng investigasyon. And so, in the end, saan tayo nito dinadala? Dalawang posibleng interpretasyon na lang ang natitira. Possibility A. Baka naman, overreaction lang talaga. Isang mahinang banta na pinalaki lang. O possibility B. Hindi ito overreaction, kundi isang tamang pagkilala sa isang tunay at mapanganib na banta. Alin sa dalawa, di ba? Isang emosyonal na sagot sa isang chismis o isang kalkuladong strategic move dahil may totoong panganib. Kaya siguro ang huling tanong na iwan natin ay hindi kung totoo ba o hindi yung affidavit. Ang mas malalim na tanong ay, ano ba ang inilalantad ng ganitong kabilis at ganitong kalakas na reaksyon? Kasi isipin nyo, ano ba ang pinakakinatakutan ng isang makapangyarihang puwersa? Hindi naman siguro yung ingay, di ba? Kundi yung mga bagay na posibleng mapatunayan.